Ang ating pong tema sa umaga nito is continue to study the book of First John. Okay. So, ang ating pong tema ay love your family, even po is pamilya. At I would admit na this is a little bit challenging to kung pagbabasihan natin yung konteksto ng salita ng Diyos sa ating personal na buhay. Ito challenging po talaga yung i-preach ko sa pamilya ko. Although, I grew up in a family na yung nanay, tatay ko, let's say, isa, although, na-step ko kasi ang aming father, alam ko naman na mahal niya kami, but it was also a challenge to understand love. But I also came from family na yung extended family, dahil hindi kayo nagkakasundo sa isa't isa. And even to the point right now that I would say that even my mother and my sister doesn't have a good relationship. Ako naman yung nasa gitna. And kung titignan po natin yung punto na yun, I would say na siguro isa sa pinaka-challenge natin ang pamanan ng palataya. Maintain yung relasyon ng pamilya. And that's the reason why yung dynamics natin as a church, very important sa akin. Kasi, lumaki ako sa isang very religious family, but not very spiritual. I hope you all understand. Yung pinihilot sa amin, parte lang ng pagiging mabuting tao, pero hindi parte lang pala ng palataya. Okay? So, kaya natutuwa ako na ang mga sa church natin dito, pamilya-pamilya. Kaya sabi ko sa inyo, hindi ako mababagay na mga maingay na bata. I would rather have them here, shouting, yelling, running around. Kasi naman, they would spend most of their time na nasa harap ng TV. I would rather see them here. Na ako din, pakiramdam ko na pinibigyan ko ng magandang oportunidad yung susunod na ito. Na makarinig ng salita ng Diyos. Na yung pinapagkakin yung mga anak, bahagi ako ng pagpapalaki sa kanila. Ito ang dati sa ating dynamics natin na as a family, di ba? Na nandun yung na pamilya-pamilya tayo isa. And I hope na there was a hope in me na may mga susunod na henerasyon na lalaki na pinagkay sa pananampalataya, hindi na sarili. I hope you would understand that. Yun yung something that I never had. Yun naman yung pangarap ko para doon sa susunod na henerasyon na ako ay dinala ng Diyos para maging leader na ng isang church. And that's something that I would like for the next generation to have. Now, some context dun sa konteksto ng family, yung ginamit kasi na salita rito, na relationship is brother. Sa salitang Griego, adelphus. Actually, yung salitang adol, sa German, is equivalent to brother. Adolf Hitler, pero yung isang name na is actually medyo opposite ng important. Now, yung salitang brother or salitang kapamilya dun sa konteksto natin ngayon, maraming ginamit yung isang salita sa maraming konteksto. Sinabi niya yung magkapatid o yung brother, tinatawag dito, ay galing sa isang sinapupunan. So, literal na magkapatid. A brother, whether born of the same two parents, or only of the father or the same mother. Okay? So, the context of the we have to understand na si Jesus Christ, merong ganun dynamics ng family. Literally, hindi niya blood relation si Joseph. Pero how brothers and how sisters na yung mga kapatid niya, they marry. You get the idea? Okay? So, where the Lord's brethren are distinguished from the apostles. So, yung brother then,
ginamit din sa mga miyembro at tagapaglingkod na iglesia. Okay? According to Hebrew, the use of having same national ancestors. Yung magkakapamilya, magkakapatid, ituturing din na mayroong isang ninuno o may common ancestors belonging to the same people, country, or katulad din ng mga Hudyo. Kasi they can trace their ancestors back. Ginamit din yung salitang brother, ito po yung mga believer. Okay? Katulad ng pagkakabanggit sa Matthew 23, John 21, 23, Acts 3. So, I hope na malinaw yung konsepto dun sa lingwahe, natural language, na yung salitang brother, naging sa legal term, affinity and by consanguinity. Diba? Consanguinity is related kayo by blood. Affinity is related kayo legally. Now, si Jesus ay may ganun dynamics sa family. Diba? And I hope you would understand that yung first miracle ni Jesus Christ nangyari sa okasyon. Kasalan, diba? Sa kasalan. Ano ang pinagdudugtong ng kasalan? Pinagdudugtong ng kasalan yung dalawang pamilya by affinity. But at the same time, to create new family by consanguinity, di ba? By blood relations. So, lumilikha ka ng mula sa dalawang pamilya, lilikha ka ng isang pamilya. So, affinity and consanguinity. So, sa context ko rin ng Bible, yung salitang pamilya, maraming context yung salitang family. Sa Romans 12, sinabi na one body in Christ, yun ang family. Sa Corinthians, yung definition ng family, those who suffer and rejoice together. Yun ang definition ng family. Okay? Sa Timothy, Church of the Living God, fellow workers, and brethren, and family. Ephesians, pagkakasabi, tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos na itinagdana sa simula pa. The destined to be adopted. Okay? Sa Timothy, sinabi rin na yung relasyon na nag-extend hindi lang doon sa kadugo. Diba, ano sinabi sa Timothy? Patuhin mo yung mga nasa katanda bilang ama. Diba yung nakakatanda babae, bilang ina. Yung nakakabatang mga lalaki, bilang kapatid. Diba, kasi hindi yung mga nakakabatang mga babae. In purity. So, sa Matthew, sabi, ang description dito ng pagiging parte ng pamilya ng Diyos, whoever does the will of my Father. So, kung yung kumikilala sa Diyos ay bahagi ng kanyang pamilya. At yung mga taong magkakasamang kumikilala sa layunin ng Diyos ay tinatawag na pamilya. Diba? Yun yung context ng Bible. That is why, sabi nito sa Hebrews, that is why it's not ashamed for them, brother. And Galatians, for in Christ Jesus you are all sons of God through faith. So, sa salita ng Diyos, parehong pinapahalagaan yung relasyon ng dugo at relasyon ng pananampalataya. May pareho siyang timbang, pero may magkaibang responsibilidad sa mga pagkakataon kasi may priority of relationship. Of course, katulad na tinagawa ng priority of relationship ng mga asawa, ng mga tamahan, ng mga diba? May mga ganun klase ng priority of relationship. Now, ano ba yung mga bagay? Hindi yung mga kailangan natin itanong. Sino mapapahawi talaga ng action? Who is my family? Tayo bilang mga pagkakaya na ngayon, tayo bilang mga Kristiyano na ngayon, tanong natin, sino ba talaga pamilya? And I would admit that there were times na I have considered people in my church more of my family than my own blood relatives. Meron din dumating din sa punto na mas pinakatakutan mo pa yung pastor kaysa sa pinakatakutan yung tatay ko. Nalagpasyon na naman ako. So, kaya natanongin natin, pag dumating sa punto ng pangangalan,
kapatid sa pananampalataya, at kapatid sa dugo. Ano yung dapat mas matibag? Parang lang sa pag-aantay ng trabaho. Lumubog yung bangka, yung kaibigan mo sa anak mo, parehong malulunod. Diba? Pero mas malapit yung kaibigan mo. Sino yung interest? May bago tayo klase na tayo. Also, pero parang merong focus mo dun sa question na yun. Kasi, itatrato mo ba siya by opportunity o itatrato mo ba siya by relationship? Diba? So, kaya ano pinalaman ang relasyon sa mga tinutuloy ko na pamilya sa aking pananampalataya? And I hope we will answer this and then we will try to deepen yung mga idea kung paano tayo makikitungo sa isa't isa. And I hope nararamdaman niyo sa amin. Okay, Pastor Ron, at saka ako, nararamdaman niyo sa amin na ang tato namin sa inyo ay hindi nagtato ng yung church. Diba? And I would say that for many instances, I have felt na marami sa inyo nagsakripisyo din para sa amin. And I felt that you are part of my family. So ano ba yung mga katotohanan na pwede natin makita dito sa parte ng Senato? Unang-unang katotohanan, pagpapakita naman po, pag-demonstrate ng pag-ibig sa iba, pagpapakilala na Diyos natin ay Diyos na nagmamahal. Okay? Kasi most of the time, ano ba ang accusation kay God? Diba? Ano? Punishing. Diba? Diba? Yun ang talaga. Actually, si Stephen Fry, isang kapista na atheist. Ang tawag pa niya kay God, evil God, vicious God. Diba? Parang, and hindi ko siya masisisi. Alam niyo ba bakit? Kasi, I would say na hindi niya nakita sa mga mananampalataya yung pag-ibig na ito. And yung mga pinapagawin namin sa YouTube, yung mga nagsasabi na ex-Christians. Ex-Christians sila. Alam niyo kung ano ang lakilang timoto sa mananampalataya Kristiyano, hindi nila naramdaman ang pag-ibig sa loob ng church. Or inabuso sila ng church. Or inabuso sila ng mga tao sa church. It's sad to learn na yung lugar na kung saan na dapat natin intindihin na hindi siya humihintong pakipagpukagan sa kanyang mga nilalang lalo na sa mga tao. God never stopped to be relational. Gumagawa at gagawa ng parang ng Diyos na ipakilala ang kanyang sarili, ipakilala ang kanyang pag-ibig. Na tayo din makakakita, makakaramdam ng pag-ibig niya, dapat ganoon din yung outward action natin towards other people. Kaya sinasabi dito sa 1 John 4:7-12, Beloved, let us one another, for love is from God. You have to understand na yung salitang pag-ibig, hindi yung nilikha ng Diyos, pati yun kung sino siya. Kaya nag-i-exist yung salitang pag-ibig kasi nag-i-exist ang Diyos. So if you remove yung idea ng love, wala rin Diyos. At pinagdala mo yung idea ng Diyos, wala rin pag-ibig. Kaya nga pag sa isa, tuwing dumatana ko, merong signage to na love is love. Love is love. Tapos may rainbow color na ba? Tapos napapaisip ako, ano ba yung pag-ibig na i-promote nila? And marami sa kanila hindi naniniwala sa Diyos. Then how could you say that you can morally love one person na hindi ka naniniwala, na hindi mo pinapatunayan sa sarili mo, yung nag-create ng pag-ibig? Diba? And that's one thing, yun yung malaking irony sa mundo. Para tulad ng isang sinasabi ng isang satanista, member ng isang satanic church. Sabi niya, hindi importante sa mundo nito kung ano pinaniniwala ang reliyon. Ang importante sa mundo nito, nakikitungo ka ng ayos sa iba. You are a moral person, you're doing your moral job. Kaya anong basis ng morality natin kung wala ang Diyos?
Saan ang galing yung basis mo na masamang pumatay? Kailangan mong umibig ng ibang tao, kailangan mong gumawa ng mabuti kung wala ang Diyos. Diba? Kaya nga ang Diyos, sa pamamagitan ng kanyang lahat ng nilikha, hindi siya humihinto na magpatuloy na maging relational sa akin, patuloy na makipag-ugnayan. Kaya sinasabi, anyone does not love God, does not know God, because God is love. And this love of God was made manifest among us. Diba? Saan nakikita ang kanyang pag-ibig? Among us. Diba? God sent His only Son into the world so that we might live through Him. Kaya nga hindi humihinto makipag-ugnayan ng Diyos. Kaya tayo din mga tao, ako kung makakasalin ako, na balang araw yung mga nasirang relasyon, kabahaging relasyon, mapatunayan ko sa kanila na patuloy kung gagawin yung mga pagkakataon, oportunidad para makipag-ugnayan sa kanila. Diba? I would understand na sa mga parte ng conflict sa family, parte ng conflict sa trabaho, parte ng conflict sa mga kaiba na relasyon. Ano yung normally ako, tumanda na ako sa edad na to, parang I like to shut off people na walang silbi sa buhay ko. O nagdadagdag ng problema sa buhay ko. Diba? Parang it's easy to do that. Na kung halimbawa meron ng tao sa nabahagi ng buhay mo, na hindi naging maayos ang relasyon nyo, ano yung pinakamagaling gawin? Kalimutan yung relasyon na meron ngayon. Kung ginawa kaya ng Diyos yun, nasaan kaya tayo ngayon? Diba? Kung hindi patuloy nakikipag-ugnayan ng Diyos at gumagawa ang Diyos ng paraan na magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanya. Nasaan kaya tayo ngayon? Kaya wala rin dahilan. And this is a point of pain for me. Wala rin dahilan na putulin yung mga relasyon na nasira. Kasi tayo nasira ang relasyon natin sa Diyos. And that's the first truth that we have. Bahagi yun ang unang katotohanan na kailangan natin tanggapin bilang Kristiyano. Ano yun? Na tayo ay makasalanan. Diba? At the first one, na may Diyos, at siya ang Diyos. Siya ang tunay na isang Diyos. Kasama ng truth na yan, makasalanan ako. Diba? Sira ang relasyon natin sa kanila. Remember yung paradox of life, diba? Hindi na pakilala ko yung nasira ang relasyon ng tao at Diyos. So, ano ang dahilan para hindi tayo makapag-ugnayan doon sa mga nasirang relasyon? Diba? Kaya mga kapatid, sino man ang pinapakita natin ng pag-ibig, dapat natin ituring na pamilya. Ito ang batayan kung nasa atin ng pag-ibig ng Diyos at ito rin ang magiging batayan ng iba kung sino ang Diyos na sinasamba. So kung halimbawa, isa-shut off mo yung sarili mo, isasara mo yung pinto ng relasyon sa mga kapatid, kamag-anak, kaibigan, na nasira yung relasyon. Ano ang magiging patayan nila kung sino ang Diyos na sinasamba natin? Ipinutol mo na yung relasyon. Diba? Ano rin ang magiging patayan natin kung na bumalik sa Diyos, kung ang Diyos mismo ang pumutol na rin ang relasyon na yun. Diba? Kaya nga mga kapatid, importante na pag sinabi natin, ibigin yung pamilya natin, ibigin mo ang iyong pamilya. Hindi ito conditional. This is a commandment. Masakit ba? Ano ba madalas nasasaktan sa atin pag tayo'y pag-ugnayan sa mga tao nakasakit sa atin? Pride naman ang nasasaktan sa atin. Hindi ba ang Diyos ang nasasaktan? Pag makikipag-ugnayan tayo, hindi naman, di ba? Masaya na siya. Na nag-i-effort
yung mga nasirang relasyon. Nasasaktan lang sa akin, right? Diba? Bakit ako makipagbati sa kanya? Diba? Meron nga isang isang question sa isang article. How can you forgive if the person who offended you doesn't repent? Diba? Paano mo naman papatawarin ang isang tao hindi na nagpapatawad? Paano mo papatawarin ang tao hindi naman umaamin sa kanyang kasalanan? Diba? So, isipin ko din, paano nga naman ibabalik yung relasyon sa kanila? Sa isang tao, nakasakit sa akin, nasaktan ko, wala ni isa sa amin ang nakakit na may pagkakamali. Diba? So, hindi na importante kung sino nagkamali. Ang importante, sino ang umiibig. Sino ang nagpapakita ng ito. Okay? So, para magkatotohanan, ang Diyos ang nagbibigay ng katiyakan at kapayapaan kung paano natin magaluhin ang ating mga pamilya. Yung sinasabi ko yung priority of relationship. Diba? So, kung halimbawa, diba, single ka, kinasal ka, diba? Siyempre, ang priority mo na sa buhay, hindi yung asawa mo na, diba? Tapos nagkaroon ka na anak, so, mababawasan ba yung priority mo sa asawa mo dahil may anak ka na? That's the wrong concept, ha? Hindi. Dapat ka mas lumalim pa yung ugnayan ninyong mag-asawa dahil may anak na rin kayo. You understand? Na yung pag-ibig natin sa Diyos, ang magpapakita kung paano rin natin iibigin ang ibang tao ayon sa ating relasyon sa kanila. Diba? Kapag natalinawa ng mga kaibigan ko, recently sabi ko kasi, hindi ko alam kung gala ito ng iba. Recently yung mga high school friends ko, nakikita-kita kami kasi nga may mga kaya ganito, nakikita-kita kami paminsan-minsan. Doon na rin sa punso na, pag naiisip ko, hindi naman talaga sila close ng high school. Hindi naman talaga sila. Although, bilang sa madali rin ng isang kamay, yung mga kaibigan ko ng high school, nasabi ko na pwede ko talaga masabi, kaibigan. Pero, dahil alam ko na meron akong responsibilidad sa kanila, ano ang responsibilidad ko bilang mga kaibigan? Hindi naman sila aksidente na naging bahagi ng buhay ko. Kasi hindi ko naman pinili yung mga naging katasok ko. Katulad na hindi ko pinili kung sino yung dalawang naging ako. Diba? Hindi ko rin pinili ang gender nila. Hindi ko rin pinili kung sino ang kapatid ko. Hindi ko pinili kung sino ang nanay ko. Ibig sabihin, dinala sila ng Diyos sa punto ng buhay ko kasi kailangan ko silang pagpapakitaan ng pag-ibig na ito. Diba? Sabi nga dito, by this we know that we abide in Him and He is in us because He has given us His Spirit. Ano ba ang nagtutulak sa atin na para magmahal ng ibang tao ng malalim, ng merong dahilan, ng merong purpose? Diba yung Spirit ni God? Now, can you say, sa dalawang tao na hindi naniniwala sa Diyos, would you say, sasabihin nila mahal nila ang isa't isa? Would that be a valid love? At alam ko magkakalaga yung sagot sa akin. Hindi ko sasagutin. Hanapin natin yung mga sagot dito. Hanapin na kayo pare-pareho. Kung ang dalawang tao, sinabi ko kanina, na kung hindi ka naniniwala sa Diyos, for me, it would be hard, may not be impossible, na matutunan mo kung ano yung tunay na dahilan ng pag-ibig. Kasi hindi mo naman kinikilala yung source ng pag-ibig. Now, kung sinasabi mo na walang Diyos,
Pero sinasabi mo na mahal ka sa ibang tao, would you consider that love? Di ba? Ganito na. Meron isang Buddhist foundation. Buddhist foundation. Napaka-generous nung bagyong Yolanda. Bagyong Yolanda. Itong Buddhist foundation ko, alam niyo kung anong ginawa nila? Nagbahay-bahay sila. Nagbahay-bahay sila. Tapos, sinabi nila doon sa mga bahay-bahay, kung ano pong kaya niyo, kasi nasira yung mga sunod ka lang, bigay sila. Walang tanong-tanong, bigay sila ng bigay. Bigay sila ng bigay. Tapos yung mga member, yung mga mayayamang member ng Buddhist Foundation, at dahil mga Buddhist na mayayaman. Most of them are Chinese businessmen, mga ganon. Wala silang pakialam kung maglalala yun ang bigay nila. Diba? Basta lagi nila sinasabi, this will show love to other people. Like, napapaisip din ako, ano yung motivation nila ng pag-ibig? Kung hindi naman sila naniniwala pa sa Diyos, sa mga Buddhist, hindi nila Diyos si Buddha. Model nila si Buddha ng enlightenment. Ibig sabihin, gusto nila na makita tulad ng Buddha. Yes. Okay. Okay. Yes. Okay. So kaya, importante, na kung sinasabi mo nagmamahal ka sa Diyos, we also confess that Jesus is the Son of God. Imposible yung tunay na pag-ibig na hindi ka naman ang confess kung sino yung source ng pag-ibig. Now, pag hinarap natin sa Diyos, yung taong gumawa ng pagbuti, i-lift up niya ang lahat ng kanyang kapangyarihan para sa ibang tao. Pero hindi naniniwala sa Diyos. Ulit natin, sa harap ng Diyos. Lahat tayo, pag umarap na sa Diyos, isusulit natin lahat ng ginawa natin, not for salvation, not as a ticket to enter the heaven, but for the purpose of reward. Diba? Pero kung naharap na sa Diyos, diba lahat ng ginawa natin, lahat niya sa judgment of fire, judgment of fire ng Panginoon. So kung halimbawa, hindi naman ako mabuti, parang dayami, pag tumaan ng dayami sa apoy, parang nahangin yan, di ba? Parang halos wala ng abo, di ba? So, you have to understand that, sabi rito, God is love, and whoever abides in love abides in God. And God abides in Him. By this, love is perfected. How do we perfect love? How can we show perfect love? Of course, we have to recognize kung sino yung source ng perfect love. Diba? Kaya mga kapatid, ang mabibigay ng prioridad sa mga relasyon ay pinagdana ng Diyos at sa mga natatanggap niya, ipagpinagda sa pag-asa natin sa inaharap. Bakit tayo nagmamahal? Kasi hoping tayo na yung mga tao magiging pag-ahagi ang pag-ibig na binibigay natin ngayon, pag-ibig na pinapakita natin sa pamamagitan ng pananampalataya natin. Balat araw, makita nila yung pag-ibig natin. Yung mga relasyon pa na itatakda sa atin. Like for example, yung mga pa-opisina ko ngayon, most of them just met 4 months ago. Pero nung nakapagpinuhan kami, ay kilala mo si ganito, ay kilala mo si ganyan. Uy, kapatid mo pala si ganito, ay talaga may hindi mo si ganito, tapos malalaman mo na yung Bible study mo dati, na nag-share ng gospel sa kanya. Yung dati mong pastor na pinapakinggan, yun yung dahilan kung bakit siya ligtas ngayon. Do you see the point of those relationships? Kung bakit siya mahalaga? Kasi yung mga taong itatakda sa buhay natin, di ba? Yun yung gagamitin yung mga pag-ibig na mayroon tayo para para makilala ka nila. Okay? And lastly, ang pag-ibig, hindi matatakawag pa kumilala, tumanggap, at umaraba sa mga miyembro ng tayo. So, kung halimbawa, this is
This is most of our fear. Sabi dito, there's no fear in love, but perfect love has no fear. Bakit sa palagay ninyo mga tao, natatakot magmahal? Kasi inconvenient, trabaho, di ba? I remember, nung dinilay ako kasi sister Grace, di ba? Pagkatapos siya, taga-Kamigya. Di ba? Kaya totoo, pero na-drama namin sa buhay. Actually, yun na, di ba? Lumarating sa punto na pumunta ako sa kanila, series po ito pumunta ako sa kanila, nagkapag-usay ko kasi series. Ano yung kapag-usay ka namin ng pitong gata? So, ano mga sikat na personal ka, drama, di ba? Sa loob ka, kalookan. Pati pa rin. Pero, yung idea na pumaan na isang tao, gagawin ko lahat ng paraan, di ba? Yung dataan ka, literally yung malalang pulisan, pupunta ako sa kanila ng mga kanilitungan. Nakita ko lang sa mga kanilitungan na kaya nagsusutukan na, nagpapaluan na ng kote, tuloy pa ba ako sa kanila? Tapos, yung bahay ko kasi nila sa Grace, marami sa palengke. Minsan, ano yun yung bahay, yung palengke kasi shortcut yun ng mga nag-aabulan. Nag-aabulan sa diba? Tapos tuwing fiesta sa kanila, siyempre, gusto mong magpasikat ng konti sa pamilya, ako po na. Sinabi ng nanay niya, tamay ka fiesta rito. Yung fiesta ng mundo, taong-taong mo hindi nakakayata na buhay. Diba? Taong-taong nila makapis sa fiesta ng mundo diba? May sinasaksa, may kapayang buhay. Hindi ako naialay sa fiesta ng mundo. So, wala pa po akong palpaston, wala pa po akong hindi ko sila kayang takutin ko time na ito. But this is the thing. Ang gusto ko lang patunayan, bakit may mga taong masipag mag-ampon? I remember there was this family that I know. Ang tunay lang nila na 10 ang anak nila. Ang tunay lang nilang anak na dalawa. Yung the first, the second, nagkampun sila, nagkakita sila ng una, so technically yun ang second child nila, nagkakita sila ng pangalawa, tapos nagkampun pa sila ng ito. Grabe! Pero tinatanong ko sa sarili ko, ano yung motivation nila para mag-ampun? Ito pa! Yung inampun nila yung pang-apat na inampun, halos kapapanganak pa lang nung ikalawa nila biological son na nagkikalikan yung anak na nila. Diba? So, isipin niyo yun, ano ang nagtungkulan at sa mga na ito na gumawa nun? Nakakawin ko yung nanay ko. Yung nanay ko mahilig bagampo ng mga pinsan ko sa bahay namin na galing probinsya. Parang, I guess siguro dahil nanay ko galing probinsya, nagkaroon ng oportunidad sa Manila. Gusto rin nang ibigay yung oportunidad sa mga kamag-anak namin. Diba? Dumating pa nga sa punto na yung 2-bedroom house namin, nalipat lang namin dito sa Cavite nung 1980 yata yun. Parang wala. Hindi pa sige, teacher ka nun. Okay? Alos wala pa mga talang-talang sa ganito. Ayan, gano'n. Isipin niyo yung mga 8 malalaking tao ng mga pinsan ko kasama natin sa bahay. What motivates my mom to do that? Diba? Hindi naman mananampalataya yung nanay ko. Pero there's something in her that would like to do good to other people. Diba? Naalala ko din yung lola ko one time na pag-uwi nila dito sa Manila, pumunta yung lola ko dito para mag-bakasyon. Kasi taon-taon na ginagawa niya galing buhol. So, umuwi yun dito. One time, merong 6 na tao siyang kasama na dumating sa bahay. Akala ko naman mag-anak namin. Yung pala, inampun ng lola ko muna. Kasi
hindi sila makauwi ng papunta ng Zamboanga kasi for some reason, nagkaroon ng problema sa ticket, sa barko, something like that. Kasama namin yung pamilya na for almost a month. Diba? For almost a month. What motivates my grandmother to do that? Kung yung mga tao na hindi naman makakapalataya, kaya maging inconvenient yung buhay nila para magpakita ng mabuti sa ibang tao, why would it be hard for us to do that? Na sinasabi ni John, there is no fear in love, but perfect love casts out fear. Fear. For fear has to do with punishment. Even fear has to be in perfect love. Has not been in perfect love. So, yes, I know that there will be times na inconvenient pagmahal ng ibang tao. Kasi muna nasasaktan yung sometimes masakit sa bulsa. Pagdating ng ibang tao. Sometimes time. Diba? Mahirap magbigay ng oras eh. Mahirap magbigay ng oras sa ibang tao para ipakita mong mahal mo sila. But we have to remember this. Na una tayong iibig ng Diyos para maging bahagi ng kanyang pamilya. Naging bahagi tayo ng pamilya ng Diyos dahil sa kanyang dakilang. We are here because of His great love. Ano ba pinagtsatsagaan natin sa church na to? Hindi naman malamig. Hindi naman tayo nagyan dati. Hindi, opinion naman para sa atin. Pero hindi natin ginawag dati. You will see, I understand kung ano yung sinasabi ni Pastor Juan. Kasi I also don't believe in mega church. Mega church complex. Hindi ko, nasa mission na, hindi, mas naniniwala ako na dapat ang church relation. Okay? Other than a place to hang out. Kaya nga sinasabi, ang katotohanan na ito ang dapat umusik sa atin na ipaubaya sa Diyos ang mga resulta ng ating pagpapalalim sa mga relasyon sa isa't isa. Now, our task, our obedience, what God has commanded, is for us to love one another. Ano man ang resulta nun, ipaubaya natin sa Diyos. Whether it is inconvenient for us, whether it is masakit sa bulsa, whether na mahirap, kulang sa oras, kulang sa panahon, but ipaubaya natin sa Diyos. And let God judge the love that we give God. Let me go with this, brothers and sisters. Maging matapang tayo pinapakita ng pag-ibig sa iba. Higit sa lahat sa isa't isa, sa mga kasama natin sa church. Huwag natin hayaan na yung mundo ang magbibigta ng pamantayan, ng ano ang definition ng pag-ibig. We should be the one who have the standard of love. Ipaglaban natin ang Diyos sa buhay natin sa pamamagitan ng mga relasyon. Diba? So, hindi dapat natin katakutan ang maging resulta natin. Alam mo na yung relasyon natin sa isa't isa would be just more than an idea na nag-meeting tayo every Saturday, every next day, or gumagawa tayo ng GPU. Sabi nga ni Petron, sana hindi lang siya maging programa sa atin, hindi lang siya maging kasi hindi ka na nag-meeting. But it is an idea that we build a relationship. Kaya pabalik na natin, sino ba yung pamilya ko? Ano ba sila sa buhay? Kailangan.